Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Philippines Trending News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Okay mga kaibigan, simulan na natin. Let's go! Before pa siya na magpalabas ng statement, nakapalabas na yung America, Japan, Australia, European Union ng kanilang statement of condemnation. Natutuwa ako mga kaibigan pag ito nagsasalita si Kuya Dante. State na po yung mga sinasabi ni Riza. Sabi pa niya dito, I also hope our country can start joint patrols with other claimant countries in the South China Sea such as Vietnam, Malaysia, Indonesia, and Brunei. Kailangan nating magtulungan para mapahinto ang agresibong mga aksyon ng China. Yun na po yung yun na po yung gagawin ng ating gobyerno. Yan ang binalita natin kanina. At the end of the year, magkakaroon na po ng joint patrol. Yung Pilipinas at saka yung Amerika dito sa West Philippine Sea. Pero itong sinasabi ni Maganda yun mga kaibigan, mas mamomonitor nila yung dagat na yun. Hontiveros na pati yung Brunei, Malaysia, and mga neighboring countries, hindi pa man po ito gagawin ng mga karatig bansa natin kasi ongoing pa yung negosasyon ng ating pamahalaan. Hindi man yan ura-urada. Kailangan may mga security agreement muna. Ang gustong mangyari mga kababayan ni Hontiveros, automatic para yung pagbuka ng bibig niya, automatic agad-agad. Kaya gayon na pagsasabihan ni Enrile na mga... Wala talaga mga kaibigan, si Hontiveros talaga. Kahit kailan talaga hanap ng butas sa ating mga gobyerno. Palibasa mga kaibigan, si Hontiveros wala naman nagagawa dito sa bayan dito sa Pilipinas. Useless mga kaibigan, wala siyang ibang ginawa kundi siraan o hanapan ng butas ang ating mahal na Pangulo. Ay, stupid. Lalo na niya yung resolusyon na gustong ipasa. Yun ang sabi po ni Enrile. On the other hand, according to Senate President Juan Miguel Zubiri, the incident niya is a manifestation of its might versus right treatment of its peaceful neighbors. Ito tama itong statement mga kababayan ni Zubiri. By its actions niya, it shows diplomatic duplicity of preaching about amity but practicing hostile behavior. Gusto naming makipagkaibigan, pero bakit ang China hirap mong mahalin? Sabi po ni ni Zubiri. Kasi po, pinaaboso natin. Yun ang nangyari during the previous administrations. Hindi lang yung administrasyon mga kababayan ni Mao Diggs, kundi yung mga matagal ng administrasyon. Doon yung nagsimula Pinabayaan natin yung kanilang mga pagmamalabis at yung napakasaklap na ginawa ng previous administration. Hindi natin inasikaso yung ating external security. Naubos yung panahon sa politika. Pinahina natin yung armed forces. Inayaan natin na ma-infiltrate yung ating politika ng mga foreign powers, lalo na ng China. Kaya humina ngayon, nag-take advantage sa atin po yung China. Kaya sabi ko nga po, importante nang pipiliin natin mga susunod na leaders. Hindi po pro-China, kundi pro-Filipino. So sabi po ni Zubiri, this incident reaffirms the merit of the resolution the Senate has unanimously passed because China contemptuously ignores protests, all the more that we have to rally the world to condemn acts which have no place in a civilized order. Yun na po yung ginagawa ng mga bansa ng European Union. Yun na po yung ginagawa ng Amerika. Yun na po yung ginagawa ng Australia. Yun na po ang ginagawa ng Japan. Diba?
Yun na po yung ginagawa ng mga neighboring countries. Nagpapalabas na po sila ng kanilang mga statements of condemnation. Binalita pa lang natin. Senators J.B. Ejercito and Joel Villanueva likewise posed the DFA to implement the resolution for the country to have a strong stance in its territory against China to stop this kind of bullying. On the other hand, sabi rito, Senator Ramon Revilla Jr. said, CCG's attack is a direct affront to the country's efforts, especially to assert and secure its sovereignty. Meanwhile, sabi rito sa balita, si ano niya, Mr. Maravillas, yung sabi ni Coco Pimentel. Senate Minority Floor Leader Aquilino Coco Pimentel III said, PCG needs to outsmart CCG in conducting its resupply missions. They should come up with sensible plans behind closed doors, anya. Nagturo siya, no? Parang experts. Tinuruan mga kababayan yung Philippine Coast Guard natin ng mga strategy. Dapat niya nasa sikreto sa naan niya yung mga pagpa-planning ninyo. Use diplomacy in intelligent tactics. The MDT should not be invoked lightly. Use our Coco, yung brain niya. Plus na politika, Coco Pimentel. Not the MDT, the Mutual Defense Treaty, anya. Ay, mga taga-Philippine Coast Guard, i-invite ninyo si Coco Pimentel at hingan ninyo ng rekomendasyon. Baka ito na. Ito na yung susi ng epektibong mga hakbangin para tumigil sa pang-ara sa atin yung mga Chinese. Kasi sige ang daldal niya, wala mang konkretong recommendation kung anong gagawin. All generalizations lang po. Di ba? Kung hindi, i-invite ninyo, isama ninyo sa inyong pagpapatrolya para may first-hand information siya in actual experience kung paano binubomba ng tubig yung Philippine Coast Guard. O di ba? We cannot let this sleep. This is too much already. Nakakapiko na ang China. Sobra na ang pambabastos ng China sa ating Philippine Navy, Philippine Coast Guard at mga mangingisda. Teritoryo, seguridad at kapayapaan na ang nakataya dito. Ang magandang gagawin po ninyo, mga senador, para magdalawang isip sa mga pangharas. Magsagawa kayo ng mga sessions ng Senado, doon mismo sa BRP doon mismo sa loob ng BRP Sierra Madre. Di ba? Nang sa ganon, talagang ma-assert natin yung ating rights. Mag-session muna kayo doon sa BRP Sierra Madre. Extension na ng Senado. O di ba? Lalong lalakas yung ating claim. At magdadalawang isip, siyempre, yung mga Chinese, mga Chinese Coast Guard na bombahin kayo ng tubig. Kasi pag ginawa nila yon, direktang pag-atake na yon sa ating sovereignty. Lalo't yung inatake nila, yung... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.